Dakilang Yahuwah, pinupuri at sinasamba namin ang dakila mong pangalan. Nagpapasalamat muli kami ng napakarami sa iyo sapagkat narito kaming muli. Itinipon mo upang muli ay makipagtipan sa iyo. Sambahin, dakilain ka namin sa iyong kaitaasan. Maraming maraming salamat sa iyo, Aba. Tuong napakabuti mo. Puspos ka ng pag-ibig, kaluwalhatian. Bagaman sa kabila ng lahat ng ito, Aba, inaamin namin, patuloy ka pa rin namin nabibigo. Nakita mo kami sa mga pagkukulang at pagsalangsang. Kaya naman bago kami tuluyang dumalangin, humihiling po kami sa iyo. Patawarin mo po ang aming maraming kasalanan. Pakilinis muli kami. Kahabagan kaming iyong mga alipin. Sa pagsambang ito, gaya ng aming laging inaasahan. Muli ang iyong espiritu, pakisugo po sa bawat isa sa amin, sa bawat tahanan na natitipon po sa sandaling ito. Kailangan po namin ang iyong presensya, ang iyong pagsama po sa amin, lalo na po sa panahong ito na matindi ang kahirapan, matindi ang mga alalahanin, ang mga kasamaan, mga katampalasanan na nagaganap sa mundo. Kung sa ganang aming sarili lang kami aasa, aming Aba, madali kaming madadaig, madali kaming matatangay ng kasamaan. Kaya naman ang aming pakisuyo po, Panginoon, isugo mo laging espiritu mo. Isang gabay namin lagi sa buhay na ito. Kung sakali mang napipighati namin ng Espiritu Santo, paumanhin po amin, Aba. Nawa, huwag mo kaming lilisan tuluyan. Manatili ka pa't pagtsagaan mo pa kami. Sapagkat hanggang po namin makarating sa hangganan. Makarating kaming matagumpay sa piling mo magpakailanman. Panginoong Yahushua, pinupuri at sinasamba ka rin po ng bawat isa sa amin. Naririto kami ng iyong mga lingkod. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming pag-asa. Lagi rin kaming nananalig sa tulong na maihahatid mo lagi sa amin. Kaya kami muli tumatawag sa pangalan mo. Lagi mo kaming ilapit sa Ama. Bawat dalangin ng iyong mga lingkod, bawat sambahayang dumalangin, lagi mong ipamagitan sa ating dakilang Aba. Patawarin lagi ang aming maraming mga pagkukulang at ang aming mga kasalanan. Yahuwah, aming Panginoon, muli pakibasbasan mga isinimpang handog ng iyong mga lingkod. Hindi po kabayaran ng hindi po kabayaran sa lahat ng iyong mga kabutihan. Kundi ito po'y pagkilala lagi namin sa iyong di nagmamaliw na pag-ibig at kabutihan sa iyong mga alipin. Muli pakibasbasan bawat kabuhayan ng iyong mga alipin at dumaloy ang mga pagpapala sa iyong mga lingkod. Hinihiling na po namin muli ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Kamusta po kayong lahat? Nagpapasalamat muli tayo ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua sapagkat naririto tayo muli para magpatuloy upang mag-aral ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sa nakaraan po nating pagsamba ay pinag-aralan po natin ang kahalagahan po ng pamumuhay sa Espiritu.
Yan po ay pamumuhay na hindi pinangungunahan ng laman o ng kasalanan. Natutunan din po natin na ang pamumuhay sa Espiritu ay makikita sa ating mga pinipiling desisyon, sa bunga na lumalabas po sa ating pamumuhay, at sa pagiging sensitibo po natin sa tinig at paggabay ng ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Ngayon, sa pagsambang ito, ay pag-aralan pa natin kung paano ba tayo mapupuspos ng Santong Espiritu. Sapagkat kung tayo po ay tinawag na mabuhay o mamuhay sa Espiritu, mahalagang maunawaan po natin kung ano mismo ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin upang magawa natin ito. Hindi po niya hinihingi ang isang pamumuhay na hindi niya po tayo binigyan ng kakayahang magawa po ito. Hindi po tayo tinawag na magsikap sa sariling lakas lang po natin, sapagkat may isang dakilang kaloob na tinanggap po tayo mula sa Panginoong Yahuwah. Ano po ba ang ating tinanggap na kaloob bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Yahusha? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa sa unang mga taga-Korinto 3, ang talata po ay 16 hanggang 17. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos. At ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Ano po ang tinanggap natin bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahusha? Tinanggap po natin ang Espiritu Santo. Pansinin po natin ang binasa natin talata, mga kapatid. Hindi po siya parang panauhin lamang sa buhay po natin. Kundi ano po yung sabi sa atin ng Biblia? Siya po ay naninirahan sa atin. Kaya pinapaalala po dito ni Apostol Pablo na tayo po mismo ang templo ng Diyos. Ibig sabihin, tayo na mga eklesiya, dito po pinili ng Diyos na manahan ang kanyang presensya. Ang eklesiya nga po, gaya ng ating nalalaman, yan nga po yung mga tao na tinawag para magkaroon po ng pakikipag-ugnayan sa Panginoong Yahuwah sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yahusha. Pero bakit po? Bakit pinili ng Panginoong Diyos na manahan ng kanyang presensya o espiritu sa bawat isa po sa atin? Yan po ay bilang patunay ng panibagong buhay po natin at ang ating relasyon po sa Kanya. Hindi po ito pribilehiyo lang ng iilan lamang, kundi ito po ay kaloob sa lahat ng tunay na sumasampalataya sa Panginoong Yahusha. Kaya ano po ang dapat nating maunawaan dito? Wala pong Kristiyanong hiwalay sa presensya po ng Espiritu Santo. Ngunit, dapat po nating maunawaan na hindi po lahat ng mga mananampalataya ay pare-pareho po yung antas ng impluensya ng Espiritu sa buhay po nila. May mga tao po kasi na hinahayaan ang Espiritu Santo na lubos na kumilos po sa kanilang buhay. At meron din naman po mga tao na pinanatili lamang na parang limitado yung pagkilos o pagkilos o paggabay ng Espiritu sa kanilang buhay. Hindi dahil kulang ang Espiritu, kundi dahil magkakaiba po ang antas ng ating pagpapasakop po sa Espiritu Santo. Kaya napakahalagang makita po natin dito yung kaibahan, mga kapatid, ng pagkakaroon lamang ng Espiritu at yung pong buhay na puspos ng banal na Espiritu. Sino po ang magandang halimbawa ng isang taong napuspos po ng Espiritu Santo? Basahin po natin ang nakasulat sa mga gawa sa 3 hanggang 5. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na Espiritu. Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. At ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sumang-ayon ang lahat ng mga mananampalataya sa sinabi ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban na may matibay na pananampalataya at puspos ng banal na Espiritu. Pinili rin nila sina Felipe, Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioch. Si Nicolas ay hindi Hudyo pero umanib sa relihiyon ng mga Hudyo. Sino po ang halimbawa ng taong puspos po ng banal na Espiritu? Yan nga po si Esteban, mga kapatid. Dito po sa binasa natin, ito po ay tungkol
sa tagubilin po ng mga apostol na pumili ng 7 lalaki na mga kasiwa po sa pamamahagi ng pagkain po noon. Pero sino nga daw po yun namukod tangi sa mga pinili noon? Siya nga po si Esteban. Bakit po siya namukod tangi sa lahat? Sapagkat siya nga po ay malinaw na inilalarawan bilang isang taong puspos ng pananampalataya at puspos ng Espiritu Santo. At ang kanyang buhay po ay patunay na ang Espiritu Santo ay lubos na kumikilos po sa kanyang buhay. Ano lamang po ang dapat nating maunawaan dito mga mahal na kapatid? Na hindi nga po lahat ay may parehong antas ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Kahit pa pare-pareho po tayong mananampalataya. Sapagkat lahat naman po ng sumasampalataya sa Panginoong Yehusha ay may Espiritu Santo. Ngunit may mga tao nga po na hinahayaan ang Espiritu na mas lubos na kumilos po sa kanilang buhay. Kaya ang buhay po ni Esteban, mga mahal na kapatid, ay paanyaya po sa atin na tayo po ay huwag makontento sa presensya lamang po ng Espiritu Santo. Kundi hangarin po natin ang isang buhay na puspos at binagabayan po ng Espiritu. Ano po ang pagpapalang dulot kapag napuspos tayo ng Espiritu Santo? Dito pa rin po sa Gawa 6, ang talata naman po ay 8. Si Esteban, napuspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Ano po ang pagpapalang dulot kapag napuspos tayo ng Espiritu Santo? Kapag ang isa pong tao ay puspos ng Espiritu, nagdudulot po yan ng biyaya at kapangyarihan. At sa kaso nga po nito ni Esteban, nakita ito sa pamamagitan po ng mga himala at dakilang gawa ng Panginoong Yahuwah sa pamamagitan po niya. Mapapansin din po natin na hindi po sinasabi dito o hindi sinabi na si Esteban po ay puspos ng talento o kakayahan. Kundi ang sabi po ng Biblia, siya ay puspos ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang pinagmumulan po ng lakas ni Esteban ay hindi po yung kanyang sarili, kundi ang Espiritu Santo na kumikilos po sa kanyang buhay. Ang mga himala ay hindi po para sa kanyang sariling karangalan, kundi ito po ay para ipakita ang kapangyarihan at ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Ano pa po ang nagawa ni Esteban? Dahil po siya ay puspos ng Espiritu Santo. Ang binasa natin ay 8, ituloy po natin sa 9 hanggang 10 mga kapatid. Pero may mga taong kumalaban sa kanya. Ito ay ang mga Hudyong mula sa Cyrene, Alexandria, Cilicia at Asia. Mga miyembro sila na sambahan ng mga Hudyo na tinatawag na sambahan ng mga pinalaya sa pagkaalipin. Nakikipagtalo sila kay Esteban, pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na Espiritu. Ano pa po ang nagawa ni Esteban? Dahil sa napuspos nga po siya ng Espiritu Santo, siya po ngayon ay binigyan ng karunungan at tapang para harapin po ang mga tumututol sa katotohanan. Hindi po siya matras sa mga pakikipagdebate po noon. Hindi po dahil siya ay umaasa sa kanyang sariling talino. Sapagkat ang tagumpay naman po ni Esteban, kaya nga po natin nalaman, hindi dahil siya ay mas magaling, kundi dahil nga po sa Espiritu na kumikilos po sa kanyang buhay. Kaya ano po ang naging resulta nito? Kaya kahit napakarami at napaka matatalino yung kanyang mga nakalaban po noon, hindi po sila nagtagumpay. Tandaan natin mga kapatid, na ang katotohanan na mula sa Diyos kapag po ay ipinahayag sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo, meron po yung taglay na bigat na hindi kayang-kayang talunin po ng sino mang tao. Ano po ang itinuturo nito sa atin ng Biblia mga kapatid? Na ang Espiritu Santo ang nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob para ipahayag po natin ang mga salita ng Diyos ng buong tapang at ng buong karunungan. Kapag po tayo ay napuspos ng Espiritu, hindi po tayo matatakot na magsalita ng katotohanan. Kahit pa tayo ay kutsain ng ibang tao, kahit pa tayo ay usigin mga kapatid. Hindi man po tayo lahat na uh, tinawag sa mga pampublikong debate. Pero tayo po lahat ay tinawag para magpatotoo sa ating pananampalataya sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo. Ano po ang
Nangyari ngayon kay Esteban. Dahil buong tapang niya pong ipinangaral ang Panginoong Yahushua. Mga Gawa 7, 54 hanggang 56, 59 hanggang 60. Ganito po ating mababasa. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban. Nagngalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Pero si Esteban, napuspos ng banal na espiritu, ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Yahushua na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Yahushua na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya, sinabi niya, Panginoong Yahushua, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Pagkatapos, lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila. At pagkasabi niya nito, namatay siya. Ano po ang nangyari kay Esteban? Siyempre po, matinding pagtutol yung kanyang naranasan. Kaya yung mga punong Hudyo po ay labis na nagalit kay Esteban hanggang siya nga po ay ipapatay. Tandaan natin mga kapatid, ang pagiging puspos po ng Espiritu ay hindi garantiya ng komportableng buhay, kundi garantiya po ng katapatan ng Panginoong Yahuwah sa gitna po ng mga pagdurusa. Kaya, nung nasa gitna po ng pagdurusa, itong si Esteban, ano yung dakilang biyaya na tinanggap po niya? Nakita po niya na yung nagniningning na kapangyarihan ng Panginoong Yahuwah at si Yahushua nga po na nakatayo sa kanan niya. Ang pangitaing ito, mga kapatid, ay hindi lamang po pampalakas loob kay Esteban, kundi ito po ay patunay na hindi nag-iisa sa Esteban. Ang langit mismo ay nakabukas po para sa kanya. Kaya ano po ang nakayanang gawin ni Esteban? Kahit siya po ay pinagbababatunan ng mga tao noon, na yan po ay hindi kahit kailan kayang gawin ng laman. Yan po yung magpatawad sa gitna po ng pagdurusa. Tulad po ng Panginoong Yahushua. Siya po ay nanalangin para sa mga taong pumapatay po sa kanya. Ang sabi niya, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa mga kasalanan ito. Ito po mga kapatid ay malinaw na patunay na ang Espiritu Santo ang kumikilos sa buhay ni Esteban. At ang buhay po ni Esteban ay nagpapaalala po sa atin na ang Espiritu Santo ang nagbibigay lakas sa atin. Hindi lamang para magpatotoo tayo sa ating Panginoong Yahushua, kundi para tayo ay mamuhay at mamatay na katulad po niya. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Kagilagilalas po, mga kapatid, ang nagawa ni Esteban at the point of death. Nagawa pa niyang ipanalangin yung mga bumabato sa kanya. Sabi niya, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito. Bakit niya po ito nagawa, mga kapatid? Sapagkat si Esteban ng mga oras na yun, puspos ng Espiritu. Paano po tayo, mga kapatid, mapupuspos ng Espiritu? Basahin po natin ang sagot sa Juan 7, 37 hanggang 39. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Yahushua at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, nadadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Yahushua ay ang banal na espiritu na malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya.
hindi pa naipagkakaloob ang banal na espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Yahushua. Ang tanong po natin, mga kapatid, paano tayo mapupuspos ng Espiritu Santo? Mapupuspos po tayo ng Espiritu kung hahanapin natin ito kay Yahushua. Bakit po tayo mapupuspos ng Espiritu kung hahanapin natin siya kay Yahushua? Sapagkat ayon sa kanyang ihinayag, sa huling araw at pinakamahalagang pista ng mga tolda o Feast of the Tabernacles, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ano pa po ang kanyang tinuran? Ayon anya sa kasulatan, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa kanya. Ano ang tubig na tinutukoy ni Yahushua? Ang banal na espiritu. Nais ni Yahushua na dumaloy sa atin ang espiritu na parang ilog. Bakit po? Ano po ba ang biyayang dulot kapag uminom tayo ng tubig na ibibigay ni Yahushua? Nakasulat po sa aklat ng Juan 4:14. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ano po ang biyayang dulot ng tubig kapag ininom natin yung tubig na ibibigay ni Yahushua? Buhay na walang hanggan po ang dulot ng tubig na yun. Kaya't kailangang dumaloy sa atin, mga kapatid, ang banal na espiritu. Ngunit paano po dadaloy ang espiritu sa ating puso? Dadaloy po kung bubuksan natin ang ating puso. Paano po natin bubuksan ang ating puso upang dumaloy at mapuspos tayo ng espiritu? Sa aklat po ng Efeso 4:30-32. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Paano natin bubuksan, mga kapatid, ang ating puso upang dumaloy at mapuspos tayo ng Espiritu? Ang sagot sa atin, huwag anya ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Hindi natin madarama ang pagdaloy ng Espiritu Santo sa ating puso, sa ating buhay, mga kapatid, kung mapipighati natin siya. Paano pa po natin bubuksan ang ating puso upang dumaloy ang Santong Espiritu? Ang banggit sa ating binasa, alisin na sa ating sarili ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, at ang masasamang akala. Tayo ay ang templo ng Diyos. Nananahan sa atin, mga kapatid, ang Espiritu.
Ngunit kung ang mga binanggit na ito ay nasa atin pa, mga bagay na kalaban ng Espiritu, paano mabubuksan ang ating puso para tayo ay mapuspos ng Espiritu? Kaya dapat alisin, iwaksi ang lahat ng ito dahil pinipighati nito ang Espiritu. Ano pa po ang dapat nating gawin? Magmagandang loob anya sa isa't isa, maging mahabagin, mangagpatawaran sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Yahushua. Ito po ang mga unang hakbang kung paano natin bubuksan ang ating puso, bibigyang daan ng pagdaloy ng Espiritu. Paano pa po tayo patuloy na mapupuspos ng Espiritu sa pamamagitan ni Yahushua? Aklat pa rin po ng Efeso 5, talatang 18 hanggang 20. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu, na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua Kristo sa Diyos na ating Ama. Paano pa po tayo patuloy na mapupuspos ng Espiritu sa pamamagitan ni Yahushua? Huwag po nating hayaan ang ating makasalanang laman na siyang maghari sa ating buhay. Hindi ito ang dapat namamayani o siyang nagkokontrol sa atin. Sapagkat kung magkagayon, hindi dadaloy sa atin ang Espiritu. Bakit po? Ano po ba ang isang halimbawa kung saan ang ating makasalanang likas ang siyang namamayani sa ating buhay? Binigay na halimbawa ng talatang ating binasa ay ang paglalasing. Maraming tao ang lulong sa paglalasing. Alcoholic. Hanap na ng katawan ang alak. Paggising sa umaga hanggang sa matulog, alak ang hinahanap. Ito anya ang kinaroroonan ng kaguluhan. Kapag ka ang hinahanap natin, mga kapatid, kapag ka ang taong lulong sa alak, ang laging hinahanap ay alak sa makatuwid, ang nagkokontrol na sa kanyang buhay ay yung paghahanap ng alak. Sabi ng Biblia, ito anya ang kinaroroonan ng kaguluhan. Ano po bang nagagawa sa atin ang kalasingan, mga kapatid? Siguro, marami po sa inyo, marami sa atin, may kilala tayong laging lasing. Sabi po sa Biblia, ang alak ay maghahatid sa tao sa karukhaan, kaguluhan. Bakit po? Kasi kung laging lasing, kung may perang nakititira, ibibili ng alak. Kung yun ang palaging gustong gawin, ang uminom ng alak at maglasing, talagang mapupunta sa karukhaan. Bakit? Hindi na makakapagtrabaho, lasing eh. Yung konting naiipon, ibibili pa ng alak. Ang alak po, nagbibigay sa tao ng huwad na katapangan. Kapag nalalasing, nagiging matapang, mabagsik. Nagsisimula na ng gulo. Siguro mayroon din tayong kilala na masasabi natin na kapag hindi lasing,
parang maamong kordero. Pero pagka lasing, mabalasik, mabagsik, laging naghahanap ng away. Paano pa tayo mapupuspos ng banal na espiritu? Ituon natin ang ating pansin at pag-iisip sa mga pagpapalang tinatanggap natin araw-araw. Ipahayag natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng mga salmo at awit na ukol sa espiritu. Araw-araw, mga kapatid, tumatanggap tayo ng pagpapalang mula sa Diyos. Yun lamang tayo ay gisingin ng Diyos araw-araw tuwing umaga. Mayroon tayong taglay natin ang ating buhay at lakas. Dakilang pagpapala na yun araw-araw. Ito ang pagtuunan natin ng ating pansin. Laging ipagpasalamat. Ito ang isa pang kaparaanan upang tayo ay mapuspos ng Espiritu. Ang mga awit ng pagpupuri at pagpapasalamat ay nagbubukas po ng daan upang ang Espiritu ay dumaloy at manahan sa atin. Ano pa po ang isang paraan upang tayo ay mapuspos ng Espiritu? Sa aklat naman po ng Kolosas 3:16, ito ang ating mababasa. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ano pa po ang isang paraan upang tayo ay mapuspos ng Espiritu? Hayaan nating manahanang sagana ang mga salita ni Kristo sa atin. Ginagawa na po natin ito, mga kapatid, sa ating mga Bible study sessions. Mayroon tayong Yearning for Yahushua, the Logos Bible History Project. Mayroon pa tayong mga pagsamba. Ano ang dapat nating gawin sa mga aral na tinatanggap natin mula sa ating mga Bible study sessions? Palagi nating bulay-bulayin, pag-aralan, isa-puso ang mga salita ng ating Panginoong Yahushua. Kayo anya ay mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Magsiawit din tayong may biyaya sa ating puso. Naaalala ko yung ginagawa ng ating isang kapatid. Sa tuwing magsisimula ang Bible study, ilang oras mula bago magsimula, nagpapadala po siya ng text sa mga kapatid. Pinapaalala niya na oras na upang tayo ay dumalo sa ating Bible study. Paano po ba ang pag-awit na may biyaya sa ating puso? Inaawit po natin ang mga himno, salmo na taos-puso at may pasasalamat. Kinikilala natin ang mga biyayang tinatanggap natin mula sa Diyos araw-araw, at ang pag-awit natin ay puspos ng pasasalamat. Sa ating mga pagsamba, bawat inaawit natin ay namnamin natin ang bawat kataga. Ang mga ito ay pawang awit ng pagpupuri at pasasalamat po sa ating Ama. Paano pa rin tayo mapupuspos ng Espiritu Santo? Sa aklat naman po ng Lucas 9 at ang talatang 13. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo.
Hanapin ninyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sa talatang 13, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Paano pa rin tayo, mga kapatid, mapupuspos ng Santong Espiritu? Humingian niya kayo sa Diyos. Kapag tayo'y humingi, ang sabi ay bibigyan niya kayo. Ano ang isang dapat nating hingin sa Diyos? Lalo na sa panahon ng ating pansariling panalangin, mga kapatid. Ang Espiritu po. Ano pa po ang dapat nating hingin sa Diyos sa ating panalangin? Dagdagan tayo ng pananampalataya. Ano pa po ang isang binanggit sa talata? Hanapin sa Kanya ang inyong hinahanap at ano? At makikita ninyo. Ano po ba ang isa sa dapat nating hanapin sa ating Diyos? Ang Espiritu pa rin po at ang kapayapaan ng ating buhay. Ang banggit pa ay kumatok kayo sa Kanya. Kapag kumatok, anong mangyayari? Pagbubuksan kayo. Pero, mga kapatid, kapag ginagawa natin ang lahat ng ito, mga tagubiling ito, hindi tayo dapat mag-alinlangan. Na baka kapag tayo ay kumatok, hindi tayo pagbuksan. Huwag po ganun. Kung magkakagayon ay para lang anya tayong alon na sinisiklot-siklot ng hangin. Sabi nga sa aklat ng Santiago, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Kaya yan po ang ipinapaalala sa atin, huwag tayong mag-aalinlangan. Bakit tinitiyak na kapag tayo ay humingi, humanap at kumatok, ay tiyak na magkakamit, mga kapatid? Sapagkat ang banggit nga, kung kayong masasama, ibibigay niya ang banal na Espiritu. Kung kayong masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Panghawakan po natin, mga kapatid. Panghawakan nating matibay ang mga salitang yan. Panghuli po, paano natin dapat hanapin si Yahuwah? Mga huling talata na ating babasahin bago tayo manalangin. Mga awit, 63, talatang 1 hanggang 5. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay,
Ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Paano po, mga kapatid, dapat nating hanapin si Yahuwah? Hanapin natin si Yahuwah na ating Diyos ng palagi, pangmalagian. Palagi, sapagkat kailangan natin siya, mga kapatid. Ewan kung mayroon bang taong magkakapagsabi sa kanyang sarili na hindi niya kailangan ng Diyos. Saan ihinalin tulad ang uri ng ating pangangailangan sa ating Diyos, mga kapatid? Tulad anyan ng pangangailangan ng isang tuyong lupa sa tubig ulan. Dapat nating hanapin si Yahuwah ng buong puso't kaluluwa. Ano po ang ating mararanasan? Ang kanyang pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ni Yahuwah ay higit na mainam pa kaysa buhay. Kung kaya't magpupuri tayo sa Diyos, pararangalan natin siya. Paano natin siya pararangalan? Pasasalamatan natin siya habang tayo'y nabubuhay. Kikilalanin natin ang lahat ng kanyang mga pagpapala sa atin. Tatanawin natin na isang napakalaking utang na loob. Yung araw-araw niya tayong ginagabayan. Sa ating mga panalangin, pasasalamatan natin siya ng lubos. Ano pa po ang ating mararanasan? Ang ating kaluluwa, masisiyahang lubos. Kaya't aawitan natin siya ng awit ng kagalakan. Tumayo na po kayo, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, dakila, mahabagin, Diyos ng pag-ibig at awa. Pinupuri ka namin, Ama. Nagpapasalamat kami ng maraming-marami. Kami na mga ibinukod mo, kabilang sa ilang nalalabi, nagpupuri sa iyo at sumasamba. Ama naming banal, maraming salamat po sapagkat magmula nang kami ay palayain mo, nakatanggap kami at patuloy mong inaabutan ng iyong awa at pag-ibig. Ang mga aral mo na hindi namin nalaman noon, ngayon ay pinasasagana mo sa amin. Iba't ibang aral ang aming tinatanggap ngayon. Mga aral na lubhang napakahalaga sa aming buhay. Sapagkat aral mo na mag-aakay sa amin, Ama, sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya po hindi maputol, hindi mapatid ang aming pagpapasalamat. Sapagkat hindi namin sukat akalain, Ama, na mangyayari ito sa aming buhay. Tinatanggap namin ang iyong mga salita at ito naman ay ibinabahagi rin namin sa aming mga kakilala, mga kaibigan, mga kasama na hanggang ngayon ay naroon pa sa kabila. Ama, patuloy mo po kaming basbasan. Dagdagan mo kami ng pananampalataya, Ama.
Higit po sa lahat, isugo mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin, magkakaloob sa amin ng unawa, lubos naming maunawaan hindi lang ang iyong mga salita, maunawaan naming lubos ang mga nangyayari, mga kaganapan sa aming kapaligiran. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, ikaw po ang aming hari. Ikaw ang siyang naghahari sa aming mga puso. Ikaw na aming tagapagligtas, tagapamagitan sa ating Ama. Maraming salamat po sa ginawa mong pagpapakasakit nang tinubos mo ang aming mga kasalanan. Ikaw ang namatay upang kami ay mabuhay dahil sa iyong ginawang pagtubos. Buo ang aming matibay na pag-asa sa pangakong buhay na walang hanggan. Samantalang habang narito pa kami sa mundong ito, Panginoon, gabayan mo po kami. Hawakan mo po kami ng mahigpit. Huwag ka pong papayag na sino man sa amin ay madaya pa, kundi magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo at sa ating dakilang Diyos. Ama naming Yahuwah, muli kaming bumabalik sa iyo, lubos na sumasampalataya, na dininig mo po ang aming mga dalangin. Ang lahat ay amin pong ipinapakiusap, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, yung ating pong BLP for the month of January. Basahin po natin ang aklat ng Ecclesiastes at ang aklat ng Song of Solomon para tayo ay maging handa sa ating mga tatalakayin sa ating live class araw po ng Sabado. Next week na po ito, Enero 31st, 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.